Okay, hi. We're here in Palawan and in Puring, Barangay Puring, where our Jesus Christ, our Savior Church is. At andito ngayon si Pastor John Paul na mag-share sa atin. Okay, Pastor John Paul, ano ba ang katayuan mo sa Jesus Christ, our Savior Church at ano ba ang mga responsibilities mo? Magandang araw po. Ako po si John Paul Gulyab, Hernandez Gulyab. At sa Jesus Christ Our Savior Church, Valenzuela, ako po yung may hawak ng Praise and Worship Team. Pinagkatiwala po sa akin ng Panginoon at saka Youth Ministry. Thank you, Lord. Kumusta naman ang experience mo what you do sa Bulacan? Grabe po yung nangyayari sa Bulacan. Ang dami pong supernatural things na ginagawa po ang Panginoon. Amen. Maging sa team, maging sa Praise and Worship Team po, doon po namin nararanasan yung talagang presence ni God. Kahit po sa practice lang, grabe bumabagsak yung presensya ng Panginoon at pinupuspos po lahat ng membro ng Praise and Worship Team. Hallelujah. Kahit wala kang pakialam, kahit nanonood ka lang doon kapag andun ka sa practice, kahit ikaw talagang mararamdaman mo yung malakas na pagkilos ng Panginoon. Amen. Sa youth naman po ngayon, dumadami po talaga. Umabot na po kami siguro kung atin po lahat ay 60. At nakakatuwa dahil marami pong nagsasabi na Pastor John Paul, hindi ako to. Ang laki ng pinagbago ko. Pati mga magulang ko napapansin ito. Mula po na nag-start ng metanoia, marami na po silang patotoo na ngayon sila na pong umaayaw sa drugs, sila na umaayaw sa sigarilyo, sa alak, dahil sa tulong ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano ba ang personal goal mo as a servant of God? Sa akin po, gusto ko pong mas matuto pa, mas lumalim pa, mas maturuan pa ng Panginoon sa napakaraming bagay. Siguro po, hindi po talaga natatapos yung pag-aaral sa mundong ito, lalo na sa ministry. Marami kang dapat matutunan na mag-please kay God, makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. At ang gusto kong mangyari po yung mga natuturo sa akin ng Diyos, yung mga napag-aralan ko sa Bible School o sa experience ko, ay maituro ko din sa mga tao na handang maglingkod sa Panginoon. I-commit yung buhay nila sa Panginoon ng buong buo for the glory of God. Hallelujah. So, Pastor John Paul, you will relieve Pastor Mel sa kanyang position here as resident pastor of Barangay Puring, no? Temporarily kasi he needs a break. Lahat ng servant needs to be refreshed also. So, how do you feel about the big challenge dito sa Jaycosh, Palawan? Wow. Nung sinabi po sa akin ni Pastor Albert na ako po yung pansamantala kay Pastor Mel dito sa Palawan, medyo nagulat po ako kasi ako po yung 23 years old pa lang. Tapos yung karamihan sa miyembro po dito ay matatanda na. Kaya tinitingnan ko sila, nanay, tatay, lolo, lola. Pero grabe po yung saya dahil pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng ganitong gawain. Napakalaking pribilehiyo po. Sabi ko nga po kung pwede ko lang ilagay sa Facebook nung nakaraan po, dapat ilalagay ko talaga. Sasabihin ko sana doon, salamat Panginoon sa opportunity, sa privilege, at sa adventure na paglingkuran kayo. Kaya glory to God. Nawa at alam ko tutulungan ako ng Panginoon para mapagtagumpayan. He is the God of victory and I am victorious because of Him. Hallelujah. Praise God. So what do you think? Anong makukuha mo sa experience mo dito sa Jaycosh, Palawan? What will you take out of this precious opportunity to serve the people of Palawan? Siguro po yung makukuha ko po yung experience na matuto mula sa mga matatanda. Saka mula sa mga tao na hindi nakakaranas ng sabihin na po natin kasaganaan, ng nakakaangat sa buhay. Ito po kasi yung buhay talagang payak na payak. Talagang mag-down to earth ka, ma-humble ka sa mga nakikita mo dito. At saka alam ko po matututo po ako ng marami dito sapagkat hindi po ako sanay makihalubilo sa mga matatanda sa totoo lang dahil mga kabataan yung lagi kong kaharap. Yun po yung nilook forward ko nung habang papunta po kami dito na yes Lord, salamat kasi ngayon i-challenge mo akong makiharap, makisama, makisalamuha, makibanding sa mga matatanda naman. At saka sa mga opportunity na
lalakarin mo yung ilang kilometro para magkaroon ng Bible study. Wow, ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung ginagamit ng Panginoon. Sabi ko nga po, napakaraming tao sa Jaycos, Valenzuela at sa Laguna at sa iba pang church ng Jaycos dito sa Pilipinas. Pero yung piliin ka ng Panginoon para ikaw yung padala, isang napakalaking pribilehiyo po para sa akin. From the bottom of my heart, totoo po yung sinasabi ko, talagang may something po na saya dito sa loob na bumubukal sa bibig ko, kaya lagi po ako nakangiti dito. Ayan, glory to God po, glory to God. Hallelujah. Katatapos mo lang masiraan sa daan habang papunta kayo sa next town over, which is mga napakalayang lugar at very challenging ang road. Paano mo na-handle yung ganun sitwasyon na bago ka pa lang dito and then nasiraan ka and may ginagawa ka para sa Panginoon? Anong nakuha mo sa special experience for this day na yan? Nung nasiraan po kami kanina, grabe. Kasi nagmumotor kami, nung napansin po ni Kuya Pancho, yung kasama ko po kanina, gumigewang na po kami. Sabi niya, teka, plat yata tayo. Nung nakita po namin nakita po namin na plat, inakay po namin. Tapos may nakita kaming bahay. Ginawan muna namin ng paraan. Tapos binombahan namin. Tapos nagkaroon na siya ng hangin, dimiretso na naman kami. Nung makalagpas lang kami ng konti doon sa bahay, siguro isang bundok na gano'n, nakalagpas kami ng ganyan, na-flat po talaga siyang flat na flat, tapos yung pito niya talaga nasira. Talagang yung goma. Kaya inakay po namin, tapos tinulak namin ng tinulak. Grabe, habang tinutulak namin, nagulat po ako kasi sinabi ni Kuya Pancho na doon din nasiraan si Pastor Albert. Nung unang punta niya, nung pangalawang punta niya po yata yung dito. Doon din siya mismo, doon sa lugar na yun nasiraan. Kaya sabi ko, wow, parang sabi sa akin ni Lord, welcome to Palawan. Dito mo na sa Palawan. Ito yung real world. Ito yung lugar kung saan nakakatagpo ng mga pastor na pumupunta dito ang Panginoon. Praise Kaya God. salamat po sa Lord. Salamat po sa Panginoon. Amen. Pwede ka nang, pag nakapasa ka na dito, pwede ka nang pumunta sa Amerika. Wow. How do you feel about that opportunity? Grateful po ako at saka thankful kung ganun po yung gagawin sa akin ng Panginoon. Pero siguro po, sa ngayon, sa mga darating pa mga panahon, gusto ko po muna tumutok sa Pilipinas. Gusto ko pong tulungan yung mga kabataan ng Pilipinas, tulungan yung mga tao dito sa Pilipinas na kilalanin ng Panginoon na kanilang sinasamba. Dapat nila sambahin, dapat nilang itaas sa buhay nila. So, kung meron pong gano'n at sinabi ng Panginoon, John Paul, dito ka naman, kahit saan po, para po sa Panginoon, bibigay ko po yung lahat sa akin. Hallelujah. Glory to God. Okay, give us a song. Wow. Pwede ba? Mag-standby lang tayo as you prepare, but you will give us a sample of how you worship the Lord. Okay. He will be back.